Naku po mga kababayan ko, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aka madalas tawaging Kuting ng Norte, umuelta sa kanyang speech sa Bataan patungkol sa mga kalaban ng bayan. Hindi mang tahasang pinunto ng presidente ang mga Duterte, pero alam ng taong bayan ang kanyang pinasasaringan. Ito ang mga maiinit na pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa kanyang talumpati. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Kung ngayon ka pa lamang dito nakapagpunta sa aking channel, huwag mong kalimutan, imekos-mekos na yan, ha? Insa! Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Pangulong Bongbong Marcos laban sa China sa kanyang talumpati sa paggunita ng Araw ng Kagitingan sa Bataan kanina. Ayan mga kababayan ko, ito, unang-unang buwan na pa lang, may nagpamekos-mekos na natin, si Ma'am Reyna ako. Thank you very much for your super chat. Ay, ang sarap naman yan. 1,000 yen. Thank you very much. And syokran. Uy, mahalin natin ang China. Thank you, Ma'am Reyna ako. Maraming salamat po sa inyo. So, pakinggan natin ang balita na ito mga kababayan ko. Hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa programa, pero nagpakita ng suporta ang kinatawa ng Japan at Amerika. Hala, ito magtaka kayo mga kababayan ko. Bakit hindi nagpakita si Vice President Sara Duterte dito sa pagtanaw ng utang na loob sa ating mga bayani o sa mga war heroes natin ng Bataan? I thought the Vice President of the Republic of the Philippines is the Vice President of the Philippines. And dapat siyang umaattend sa mga ganitong seremonya bilang pagpupugay sa ating mga bayani na nagbuwis ng kanilang buhay. Bakit wala si Vice Presidente dito? Anong meron? Mamaya makikita niyo kung bakit. Tuloy. Nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Personal na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita sa Araw ng Kagitingan sa Mount Samat sa Bataan kanina. Nag-alay siya ng mga bulaklak sa dambana ng Kagitingan at saka hinarap ang mga veterano noong World War II. Sama no? Bakit kaya si Pangulong si Pangulong Bongbong Marcos ang humaharap dito? Supposed to be dapat si BP Sara humaharap dito eh. Baka sabihin nun no comment, antayin ko muna yung sabihin ni Pulong. Baka mamaya sabihin yung antayin ko na lang muna. Sapat na yung binitawan na salita ni Congressman Pulong. Ano pa naman naging presidente to? No comment din kaya sabihin nito si Pulong ang aasahan. Tuloy. Sa kanyang speech, naging malaman ang mensahe ng Pangulo. Mariin niyang kinundina ang kasalukuyang banta sa soberanya ng bansa na nagresulta na raw sa pananakit. Some portend clear and present threats to our sovereign rights. Kita nyo? And in fact have already caused physical harm to our people. Ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap. Talaga naman po hindi talaga katanggap-tanggap. Hindi lang sa West Philippines pati yung mga kaalyado rin nila dito. Tanggap nyo ba mga kababayan? Tuloy. Hindi makatwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Gaya raw ng pinagdaanan ng mga bayaning sundalo sa Death March sa Bataan noong 1942 at pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas, hinimok ng Pangulo ang publiko na gawin itong inspirasyon para protektahan ang soberanya ng ating bansa. Gagayahin ko si Sara. No comment. No comment. Tama na yung sinabi ni Pulong. Tama na yung sinabi ni 3rd District Congressman Pulong Duterte. Okay na ako, no comment. No comment, no? No comment kahit na yung pag-attend doon sa ating mga bayani, pag-attend doon sa ating mga kababayan na pagbibigay pugay, no comment. Wala eh. No comment tayo. No?
No comment. Kaya sa 2028, no comment din ako. No. Pero tumutok si Pangulo dito. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Ito totoo yun. Ito, kita mo medyo malalim yung medyo malalim yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos dito, mga kababayan ko. Medyo malalim yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos dito. Ano ba yung pinupunto niya na nasa bakuran natin? Literally, mga kababayan ko, literally, mga kapatid, literal natin pag-usapan to. Alam niyo kung ano yung pinupunto niya dito sa words niya sa sinabi niya? Ito, sa ating sa ating sariling bakuran. Mga kababayan ko, ito yung mga Duterte. Ito yung mga Duterte na nang-aapi sa atin dito. Mga kababayan ko, literally, ito yung grupo ng Maisog, grupo ng Duterte, grupo ng SMNI, grupo ni Kibuloy, mga kababayan ko, na literally, inaapi tayo. Mga kababayan ko. Kasi tayo naman as a pro-government, mga kababayan ko, ganyan ang ginagawa natin, mga kababayan. Imagine ninyo, sabi ni Pangulo, basta tignan nyo to, tignan nyo to. Ang ganda na sinabi niya At magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Talagang di tayo magpapaapi. Bakit naman kasi tayo magpapaapi, mga kababayan ko? Diba? Isipin ninyo, bakit kailangan natin magpaapi? Tayo na nandito sa Pilipinas, tayo na nandito sa bansa natin, tayo na nandito, mga kababayan, kung kailangan ba natin magpaapi sa kanila? Kung tutuusin, sila nga ang nang-aapi sa atin, hindi tayo nang-aapi sa kanila. Diba? Mga kababayan ko? Hindi direktang tinukoy ng Pangulo ang gusot sa West Philippine Sea. Pero, sinabi ni Pangulo, lalo na sa loob dito sa ating bakuran. Sino ba nang-aapi sa atin sa loob ng bakuran natin? Eh di yung mga Duterte. Na literally, mga kababayan ko, ang mga Duterte, bakit mga kababayan ko? Imagine niyo, atat na atat silang pababayin si PBBM, di ba? Tuloy, yun ang totoo. Masakit man sa pandinig to sinasabi ko, pero totoo yan. Hindi natin maitatago yan. Tuloy. Pero kamakailan lang, 3 Philippine Navy personnel ang sugatan dahil sa pambobomba ng tubig ng China sa Ayungin Shoal. Wala tayong magagawa, yung isa no comment. Tapos si Pangulong Bongbong Marcos gumagawa ng paraan. Tapos si Pangulong Bongbong Marcos pa rin yung masama. Diba? Kaya tama lang yung sinabi ni PBBM dito. Hindi man literally na binanatan niya yung mga yon, pero kuha namin yung punto niya. Yung mga nasa loob ng bakuran natin na nang babalahura sa kanya. Diba? Binabalahura nyo si Pangulong Bongbong Marcos, hindi yan na matitikman ninyo. Tapos, mga kababayan ko, yung isang pinuno natin, mga kababayan ko, diba? Yung isang pinuno natin, mga kapatid, anong ginagawa? Sa pinuno natin, wala. Mga kababayan ko, tahimik, hindi makaboka. Diba? No comment nga daw, mga kababayan ko. No comment. No comment. Diba? Laging no comment ang no comment yung mga yung mga DDS. Yung mga Pro Duterte. Ayaw nyo tutukan yung problema sa taong bayan. Puta na guys. Ito nga lang binomba yung ating resupply mission. No comment pa rin kayo sa bayan. Hindi, no comment. Okay na yung sinabi ni kapatid ni Pulong. Okay na yon. Hindi na ako magsasalita. Di ba? Tuloy. Dito niya kinilala ang kontribusyon ng mga sundalo sa pagbabantay ng ating teritoryo. Bilang suporta sa mga sundalo, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of National Defense na ayusin ang inventaryo ng mga kagamitan ng AFP para malaman kung ano-ano ang kailangang idagdag dito. Ipinag-utos din niyang busisiin kung sapat ang benepisyo ng mga sundalo. Ang event kanina tila patikim sa Trilateral Summit ng Pilipinas, Amerika at Japan sa Washington, D.C. sa Huwebes. Present kasi kanina ang mga kinatawan ng Japan at Estados Unidos. Hindi naman dumalo sa programa si... Kita nyo, no comment na naman yan.
No comment dyan mga kababayan ko, for sure. No comment na naman yan. Di ba? Wala si Sara dun eh. Asa si Sara? Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Pero sa isang online message, hinimok din niya ang publiko na tularan ang pinakita ng kabayanihan ng mga veteranong sundalo ng digmaan. Sige, pakinggan natin. Ang kanilang hangarin na ipagtanggol ang dangal at integridad ng ating bansa sa panahon ng digmaan. Ha? Ang integridad ng ating mga veterano lang ba ang meron ngayon? If you say veteran, they are soldier yan. Ilan ang sundalo natin ngayon? Wala ka pa rin komento? Ay inspirasyon na dapat nating tularan at alaga. Oh, inspirasyon pala eh. Ito based on sa BP Sara Duterte. Oh. Ng mga veteranong sundalo ng digmaan. Ito Ang kanilang hangarin na ipagtanggol ang dangal. Oh, ipagtanggol ang dangal at integridad. At integridad ng ating bansa sa panahon ng digmaan. Panahon ng digmaan ay inspirasyon na dapat nating tularan at alaga. Dolaran at alagaan. Ayan. Eto, dito ko bababad, mga kababayan ko. From the start, narinig niyo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Na inupakan niya nga itong mga nandito sa loob sa bansa natin na mga perpetrators, mga traidor, diba? Mga spiya ng China, diba? Na para sa akin napakaganda. Pero dito ako bumabad, mga kababayan ko eh. If you are the Vice President of the Republic of the Philippines, you are invited para pumunta ka sa Bataan to show your respect to our veterans na buhay pa, na lumaban ng World War II, na pumunta ng nagdanak ng mahaba-habang lakaran ng Bataan Death March, at lumaban for our sovereignty. No? Mga kababayan ko, you are invited para pumunta doon. Hindi mo pwedeng sagutin sa akin, Vice, na dito ka na lang sa video call kasi ganito, ganyan, dito na lang tayo. Alam nyo mga kababayan ko, ikaw pa rin ang Vice Presidente ng Pilipinas eh. And you are the next successor ni President Bongbong Marcos kung sakali. No? Kung sakali. Pero sa ipinapakita mo, na ganyan ang attitude mo, diretsahan ako, Day, pasensya na. Kasi gusto kong malaman mo to, Day, no? Na ito yung feeling namin for you. Ito ang totoo, mga kababayan ko. Para kang weak at para kang tuta ng tatay mo. Hindi, seryoso ko. Mga kababayan ko, seryoso ko sinasabi ko. Kasi mahirap eh. As a Filipino people, paano ko pagkakatiwala dito sa tao na to ang pagiging susunod na presidente ng bansa natin, mga kababayan ko, kung ganyan ang ginagawa niya, simpleng pagdalo lang mga kababayan ko, personal o non-personal matter, kailangan mo pa rin dumalo dyan. Tinalo ka pa ni Leni Robredo, di ba? Si Leni Robredo nakikipagplastikan pa eh. Totoo lang ako mga kababayan ko Si Leni Robredo, kahit tinataboy siya ng mga gabinete, I am the Vice President, nanindigan pa rin siya. Ito mga kababayan ko, hindi. Diba, personal matter yung ginagawa mo eh. Diba, na may personal ka na sa pag hindi mo pagdalo. Ngayon, sino ba mapupulaan ng tao? Ikaw. Diba? As a Vice President of the Republic of the Philippines and also the Secretary of the Department of Educational DepEd, mga kababayan ko, supposed to be dapat ka maging magandang ehemplo. Ano kayong sasabihin ng mga bata? Ay, Sara, wala doon, need dumalo. Pero obligado ang bata umatay ng flag ceremony. Diba? Ano masasabi ng tao? To be inspiration doon sa ating mga sundalo? Maging inspirasyon ba dapat sa ating mga sundalo? Yung mga ginagawa nilang ganito? Diba? Paano tayo magiging inspirasyon sa kanila? Paano natin mahihikayat yung ating mga sundalong paniwalaan ka? Kung dito pa lang sablay na.
'Di ba? Mga kapatid. Totoo lang. Ng mga veteranong sundalo noong digmaan. Ang kanilang hangarin na ipagtanggol ang dangal at integridad ng ating bansa sa panahon ng digmaan ay inspirasyon na dapat nating tularan at alaga. Dapat natin tularan ng alagaan. Paano ka magiging presidente niya sa 2028 kung simpleng pagdalo, di mo kaya? Di ba? Ito daw ako, mga kababayan, totoo lang ako, ha. Tingnan mo sinabi ng anak akbayan. Ito. Sa kabila nito, tinawag namang traidor ng grupong akbayan ang pagiging tikom daw ni VP Sara sa issue ng agawan ng teritoryo. Alam mo, mga kababayan ko, ako, correction lang akbayan. Correction lang akbayan. No? If you say traidor si Sara, kapag sinabi mong traidor si Sara, mga kababayan ko, wala pang maniniwala sa inyo nakbayan. Oo, walang maniniwala sa inyo nakbayan. Pag sinabi mong traidor si Sara, walang maniniwala sa inyo niya nakbayan. Maniwala kayo sa akin. Mga kapatid, maniwala ka sa akin nakbayan. Kasi baka sabihin sa inyo yung mga troll kayo. Di ba? If you say VP Sara Duterte ay nag-traidor sa bayan, maybe hindi pa para sa akin. Pero nag-traidor sa pananaw kay Pangulong Bongbong Marcos, para sa akin, oo. May alam kami na hindi nyo alam. And nahawakan pa rin namin until now yun. Tuloy. Kahapon, tinanong ulit siya tungkol dito pero no comment pa rin daw siya sa issue. Patay tayo dyan, mga kababayan. Sa ibang issue ng bayan, mga kababayan ko, may komento ka. Sa pagpapatigil ng Nutriban, may komento ka. Gusto mo magkaroon ng MOA. Ay, hindi seryoso Ito seryoso to, mga kababayan ko. Kaya nag-iingay si Maharlika, yung sa ginagawa ni Seclarica doon, kasi natatamaan to. Gusto nito magkaroon ng MOA signing, mga kapatid, na parang ang dating programa na ni VP Sara. Diba? Hindi naman pwede yun. Tapos tatanungin mo, no comment pa rin siya. Ano yun? Sa Davao, nanununtok ka ng sheriff, dito nag-no comment ka? Hindi, sorry Vice kung napapanood mo ko. Di totoo lang akong tao. Kasi ayoko ng ayoko ng ganun eh. Diba? Nasasaktan kami. Binoto ka namin eh. Hindi naman pwede lahat ng sagot mo no comment. Diba? Hindi sasabihin mo sa amin na yung kapatid mo na lang ang magpapaliwanag. Paano kung naging presidente ka? Eh di yung kapatid mo na lang di magpapaliwanag sa'yo. O di magiging tuta ka ng kapatid mo. Hindi ako literally Mga kababayan ko, totoo lang ako. Hindi tayo nanloloko dito. Diba? Kung dito pa lang, sa girian pa lang ng China at ng Pilipinas, against sa West Philippine Sea, no comment ka na, what if pa kaya kung presidente ka na, tapos magigiriin tayo ng China, anong gagawin mo? No comment? No comment tayo dyan. Huwag tayo makayayalam dyan. Diba? Baka yung susunod na kapatid mo, spokesperson mo na rin, ha? Tuloy. Bana tuloy ni Akbayan President Rafaela David, pinakita lang nito na walang pagmamahal sa bayan si Duterte. Meron na nga ang lalabas dun. Wala ka talagang pagmamahal sa taong bayan. Like you said, yung mga sundalo ng mga veterano, no? Sabi ni Go Pilipinas, ni Jaron, ni Go Philippines 2.0, pinamigay na ang Pilipinas Award, di ba? Praise the Father. Shoutout kay Jaron. Ayan na si Go Pilipinas, ha? Yakapin nyo yan. Pag hindi nyo pinuntahan yan, hawak niya ng pamilya nyo. Di ba mga kababayan ko? Di ba napapansin? Literally, mga kababayan ko, from sa side ni Sara, nakikita ninyo, ang sasabihin niya, mga kababayan ko, ang ending, no comment, no comment. Kasi sabi niya, yung mga sundalong veterano, mga kababayan ko, dapat pahalagang gawin inspirasyon na kanilang naiambag sa bayan. Ano ba naiambag ng mga sundalo natin dito sa West Philippine Sea right now? Mga kababayan ko, napakaganda, di ba?
Yung mga sundalo natin, buwis buhay na nga eh. Binobomba na tayo ng tubig, binabasaan na tayo ng pagkalakas sa tubig. Baka sabihin nyo, ay hindi, tubig lang yan. Tubig dagat lang yan. No, mga kababayan ko. No? Hindi lang ba sa tubig yun? Imagine niyo yung pressure na tumatama nun. Kung yung salamin nga nung barko nabasag eh. What if kung tumama pa sa katawan ng tao yun, di lumipad palabas yun? Di ba mga kababayan ko? Tapos sasabihin nyo, ganito. Sasabihin nyo, ganyan, papahalagahan natin. Kung dito pa lang sa West Philippine Sea, mga kababayan ko, sabi ni Go Pilipinas, mga kababayan ko, pinamigay na ang Pilipinas. Diba? O, tuloy. Hindi pa ito sinasagot ng tanggapan ng Vice Presidente. Paano hindi sasagot ng tanggapan ng Vice Presidente? No comment nga daw ka siya dyan. Parang confidential pan din yan. Walang karapatan magtanong. Tapos ngayon, pag nagtanong din kayo ng anong masasabi niyan, no comment nga daw siya. Diba? Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Diyan ako natatakot eh. Diyan ako natatakot eh. Sa no comment section na yan. Yun yung kinatatakutan ko talaga mga kababayan ko. Sa totoo lang. Literally, mga kababayan ko, no comment sila dyan. Mga kapatid, bakit sila no comment? Kasi, malaki yung malaking problema para sa kanila. Literally kung si Sara magko-komento doon, mga kababayan ko, gulo. Gulo yan pag nagkomento siya dyan. Ako yun na nakikita ko. Pero kung magkagulo man dito, para sa akin, ang kakampi mo, Pilipino. Hindi yung China. Kasi mga kababayan ko, ang pambato ng China na maging presidente dyan, mga kapatid, si Sara eh. Kaya ganyan-ganyan na lang dumikit ang China kay Sara. Mga kababayan ko. Ngayon, ang tanong dito, mga kapatid, pag nagkomento si Sara, mga kapatid, ang isipin nila, magtatampo ang China. Subukan yung tanongin yung mga vlogger nila. Hindi nila masasagot yan. Hindi nila may kokorek at maitatama yan. Bakit nila hindi maitatama? Ba't hindi nila masasagot? Puro alibay yan. Pupusta ako dyan. Diba? Mga kababayan ko, yan ang totoo doon. Hindi natin sila kinukundi na doon. Pero para sa akin, Vice, kumilos ka naman. Para naman sa Pilipino. No? Baka naman, para hindi naman masayang yung 32 million votes namin. Literal kahit marinig po niya ako. Para di naman po masayang, baka pwede naman po tindigan yung sambayan ng Pilipino na niyuyurakan tayo sa sarili nating bansa. Hindi naman porke kaalyado ng tatay mo yan, ganyan na lang. Hindi naman porke na binigyan yung lola nyo ng pangalan ng eskwelahan sa China, ganyan na. Pagtanaw na ng utang na loob sa China. Diba? Kung si Duterte nga, nag-I love you na eh. Baka naman, Vice, mag-I love you ka na rin sa huli. Diba? Hindi natin, wag nyo itama ang mali. Grabe, bakit kayo tumatakbo? Magugulo pala kayo sa bansa. Buti na lang. Naging Pangulo talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Buti na lang talaga! Diba? Kasi sa panahon ngayon, nalalaman nyo kung sino talagang may bayag. Sino talagang may ibubuga na presidente. Diba? Tama yung sinabi ko. Ang bandang uli, sino may ibubuga ngayon? Si Bongbong! Si Duterte ayaw, takbo, takot. Sa una kakakol. Pag tinayuan ng China, diba? Sa una lang magaling eh. Diba? May pasabi-sabi pa niyan. Pag ako naging presidente, pupunta ako sa West Philippine Sea, biting ko yung flag ng Pilipinas, itayo ko dun sa kanila, and bahala na sila kung anong gawin sa akin. After 2 years, mga kababayan ko, sabi ni Duterte, sabi niya ganun, ikaw ba naman yung mama, nagtanong sa akin yung mama, sabi niya ganun, nagtanong sa akin yung mama, kung pupunta ako doon, magdala ko ng flag,
Kung di ka ba naman bangag, no? Di ka ba naman bangag, no? Kampanya 'yon. Nautok ko ba naman yung mga ugok, oh? Di nyo naintindihan yung aking sinasabi. Mas pangako pa na. Ako naging presidente, no? Pag ako naging presidente, halikan ko yung ano. May pahalik-halik pa sa bandera ng... pahalik-halik pa, di saan ba yun? May pahalik-halik pa sa bandera ng Pilipinas, di ba? May papunas-punas pa ng pawis, di ba? Nakakatawa na lang, mga kababayan ko eh. Hindi nyo ba napapansin yun, mga kapatid? Baka di nyo pa napapansin yun, ha? Subscriber mo ako since last election. Silent viewer mo lang ako madalas. Uy, maraming salamat po, Ma'am Jessie G. Uy, thank you very much. Ang laki nito, Ma'am. Thank you, maraming salamat po. The father, mahalin natin ang Pilipinas. China. Di ba mga kababayan ko? Ganyan ang diskarte nila, mga kapatid. Di nyo ba nakahalata yun? Ganon sila bumanat sa atin. Binubudol tayo. Kaya abangan ninyo yung pag-uusap namin ni Senator Trillanes. Magwa one-on-one kami dito sa bahay. Kaya dito na ako sa bahay nag-studio eh. Kasi magkikita kami ni Senator Trillanes, pag-uusapan namin yan. Alam nyo ano itatanong ko sa kanya? 16 na beses ka pumunta ng China, ano pinag-usapan nyo? Pagpunta mo ng China, ba't ka binabanatan pag-uwi mo dito? Bakit ka nag-walk out? Diba? Alam mo kung tutusin, si Trillanes, biktima ng tanim kaso ni Duterte yan. Marami kayong malalaman sa akin mga kababayan ko. Kaya sa April 16, save that day, magkikita kami dito, pag-uusapan namin lahat yan. Lahat ng tanong ninyo dito sa channel ko, makakarating sa kanya.